Okay, sige, magandang umaga sa inyo lahat, sa ating mga viewers online. Magandang umaga sa inyo. Pangatlong series na natin ngayon. At dahil pangatlong series na natin, malapit na naman matapos ang June at madadagdagan na naman ang edad ni Joel. Dahil hindi may iwasan yun. Dadami talaga. So sa inyo na naandito, welcome. At of course, ito lang sasabihin ko sa inyo na ito yung season na overwhelming informations galing sa social media at kung saan-saan. Kaya dapat hindi natin hahayaan na maubos, madeplete ang information ng Word ni God sa buhay natin or else mawawala ka talaga sa sirkulasyon ng iyong Christian life. At ngayon ay third Sunday of the month at nagsa-celebrate tayo ng We Love You Dad. Happy Father's Day. Sa mga tatay online at here, palakpakan natin sila. Ibig sabihin na Happy Responsibility Day. Ang pagiging father ay responsibilidad. Either you are a single dad or you are a married person, ang pinag-uusapan ang father ay word ay function. Responsibility. Kaya sa mga single na gusto mag-asawa at mga kabataan na nagbabalak mag-asawa, pag ayaw pa maging responsible, huwag ka muna mag-asawa. Mandadamay ka lang ng next generation na pasaway. Di ba? Ganun lang yan eh. So, sabi sa Bible, punishing the children to the third and fourth generation nanggaling kay Father. Kaya sabi, be responsible kapag iyan ay, kaya ang pagiging father, saka hindi, ang kagandahan ng pagiging father ay meron tayong modelo, the Father in Heaven. And Happy Father's Day also to our Father in Heaven. So from 211 family, sa ating mga viewers, sa ating na nandito sa center, Happy Father's Day once again. O tuloy na natin ang ating series. Kaya nakita nyo ba, tingnan muna natin ito, sino ba ito? Ay, natatakpan ko kayo. Ito sino to? Mga binata pa dito. Lagyan natin ito si Joel, ito si Mike, ito si Mako. Lalaki ba to? Ito si Chia, ito si Ezra, oh. Ayan si Ezra. Ayan si Ezra. Ito sino to? Ito lang si Kiona. Kiona, naandito ka pala, oh. Kiona. Oh, buti talang hindi natakpan no, na kasi umabot pa. So galing sa inyong mga anak, Happy Father's Day. Sino to? Si Ezra, nakabalot pa ng cocoon. O, magiging ano rin yan, butterfly din yan. So, yan ang napakaganda pag may family ka, meron kang alam mong lumalaki man sila, na tumatanda tayo, ibig sabihin, yung resulta ang pinag-uusapan. Kasi pwede akong tawaging father, wala namang maging maganda resulta sa aking family. So, balikan natin, Kingdom of God, Shaping Schools. So, nagkaroon na tayong series number 1, series number 2, at nakita nyo ba yung shaping sa Masbate? Nagreklamo eh. Mukhang matapang yata daw ang word. Sabi ko, hindi ko alam. Basta ako na inaaral ko lang. Kasi simultaneous. Ngayon, patapos ang service sa kina Pastor Raymond, ang topic ito din. Series number 3 din sila. Yan. Sige, tuloy na natin. Anong purpose natin? Babalikan lang natin to see the reason for God's gentle push. So gentle push ito, if you will allow, the gentle push of God, magiging maganda talaga ang buhay mo. Nagiging mahirap lang ang buhay natin kapag tayo ang nagpapatakbo. Kahit gaano kagaling at saka successful sa tingin natin, mas may maganda pang plano si God sa iyo. Na hindi lang ikaw ang magiging successful, kundi ang iba rin. Kasi tayo nilikha ni God to become a channel of blessings to others. Ang iba gusto kong maging maganda ako, gwapo ako, maging mayaman ako. Ikaw lang. Pero sabi ni God, consider others. Kaya nga binibless kita so that you can bless others as well. So to see the reason for God's gentle push in every test and trial in life. And to understand how to apply joy and stay in shape while facing the training to acquire spiritual maturity and promotion that glorify Him. Alam ko kung hanggang saan ko kayang i-promote ang sarili ko. Pero ngayon, in-offer ko na kay God, Lord, mas maganda ang plano mo. Diyan na lang ako. Okay? So to introduce to you, sa simula nitong ating pinag-uusapan, trial and testing ang kinaiinisan ng karamihan. So, pero ang trial and testing from the Lord is a training that will transform our minds. So, yung transformation ng ating kaisipan, kasi ang problema talaga ng tao ay nasa utak. Reshape our habits. Yung isip mo, nagkaroon na ng habit yan, problema mo na yan. Kailangan i-build mo ang habit. Kaya ang hirap ng pagbabago. Kasi babaguhin mo ang habit mo para makalaya ka and bridge the gap between current abilities and future potential. Ulitin ko, ang word na potential ay hindi pa natutuklasan. Yan ay capability inside of you na pag lumabas na yan,
skills or talents na yan, pero hindi na yan potential, ginagawa mo na. So meron ka pa, kaya pinupus ka ni God, merong ginawa sa'yo. Dati nung 1970s, 1960s, nung panahon ni Felix, wala pa namang computer noon eh. Noong 1950s, si Jonathan Johnsky, noong 1950s, nung binata ka noon, no? So noong 1950s, wala namang computer, pero pinus ng pinus ni God. Marami ka pang matutuklasan. Marami tayong mga discoveries kasi inalaw natin na paganahin ng ating kaisipan na marami pa palang ginawa si God na hindi na natutuklasan ng tao. Yung mga cellphone ninyo. Kami noon, pag hingi kami ng allowance noon or baon or magbabayad kami ng tuition fee, telegrama kami noon. Ang hirap makatawag noon. Ang mahal ng long distance call. Telegrama yon. Oo, SMI lagi yun. SMI. So, makarating sa Masbate yung aming telegrama na SMI. Ano yun? Abbreviation na lang. Anong SMI? Send money immediately. Ganun lang. Kasi kung by per word, mahal. So, tapos ngayon magpapadala naman, telegraphic transfer pa. Tapos papipilahin ka pa sa bangko. Hindi mo makukuha agad. Ang tagal. Kaya nga, ngayon samantalang ngayon, ng pagpadala mo, bro, pahingi naman akong ngayon ha? Magkano? Andyan na agad sa inyo, madali. So, yan ay na-develop, mga potential yan noon na ngayon na-i-enjoy natin at marami pang pwedeng magawa ang isang tao na may potential ka if you will just allow God to work in you. Okay? So, nakita niyo yung potential na yan. Kaya lang, kadalasan yung potential na yan, hindi lumalabas yan dahil ang problema nasa ating mind. Kaya we have to deal the issues of the mind. Kapag may sinasabi si God, meron tayo laging angal. Meron tayong reklamo. Kasi Lord, alam ko, kilala ko ang sarili ko. Hindi natin kinoconsider na sabi ni God, ako may gawa sa'yo, kilala rin kita. Before you were formed in the womb, I knew you. Kaya nga, ang unang message ni Jesus Christ, kaya sabihin natin, karamihan sa mga narinig natin, salvation, tanggapin mo si Christ, tanggapin. Pero bakit ganun ang mga taong tagal-tagal lang tinatanggap si Christ, wala pa rin. Tingnan yung message ni Jesus Christ. At ito ang nawawalang message. From the time when Jesus began to preach, repent. For the kingdom of heaven is near. Gusto ni God i-restore ang kanyang heaven for us to function at para ito ang potential ng kingdom makapag-work sa atin. Kaya lang hindi ito mag-work kapag hindi ka nag-repent. Ano yung pag-repent na unang tinuro sa atin? Mali, pagsisisi. Hindi pagsisisi yan. Ang ibig sabihin yan ay metanoia. Inuulit-ulit ko ito kasi ito ang nawawala. Ngayon halos karamihan churches, marinig mo, puro salvation na naman. Pero hindi talaga dinidil. Anong tama? Hindi mo maintindihan si God without you repenting. Repent means change your mind. Change your mind sa word ni God. Kapag may word si God sa iyo at may habit ka na, habit forming na yung ginagawa mo sa kaisipan mo, basta pagising ko, ganito lang kasi kami talaga. Ang problema, binigay ni God sa bibig natin. Death and life is in the power of the tongue. Every time you speak, bad words, negative, at kung ano man sa sarili mo, pati yung iyong space, ikaw ang nagpapasama. So, shift or change your mind, transform your mind, renew your mind. Ikaw ang gagawa niyan, tandaan natin, ang problema, maraming nagcha-church, expecting sila na gagawin sila, babaguhin sila ni God. Hindi ka babaguhin ni God. Si God ang sinakikita natin based sa kanyang kingdom of God principles, magsasalita ako, magbibigay ako sa iyo ng word, ikaw ang gagawa ng parte mo. So this is a covenant kasi God is a covenantal God. May constitution tayo, ang Bible, at gawin mo, gampanan mo ang parte mo. Hindi ka ginawa ni God na robot, nag-church na ako, siguro i-bless na ako ni God. Meron kang gagawin so that God can work in you. Okay? Balikan natin ito. Ayan, gray na kulay ang Prison College. Siguro naalala nyo si Manoy Joseph. Kilala niyo ba si Manoy Joseph? Joseph the Dreamer. Kailangan mga aligaga na tao na hindi makafocus sa pinapagawa ni God. Diyan ka muna. At siyempre, si pinsan ni Felix, si Jonas. So pala apelido niyan. So you're inside the belly. Di ba? Kaya inside the belly. Gusto niyo ba yung kalagayan ni Jonah last week? No, ang galing mag-pray talaga, effective. Kapag nasa depressive mode ka, talagang sarap mag-pray. Talagang pinapakinggan ni God. Kaya lang problema, pag nakaramdam ng ginhawa, si God ang pinapagalitan. Di ba? Then ito, mindset homeschool. Itong mindset homeschool, kailangan ito personalize ito talaga. Maaring hindi itong taong ito makasabay sa pangkaramihan, kaya i-homeschool ko ito. Siguro pwede nating sama dito siguro, sa una yung unang ginawa ng DepEd,
yung mga special child, sinasarili lang ang lesson. Pero hindi pala natututo, dapat pala ilagay sa crowd para ma-adapt niya yung ginagawa ng iba. Pero tingnan natin itong mindset, itong homeschooling na ito. Kasi maganda na maintindihan natin bakit kailangan ako i-homeschool. Hindi ba ako pwede para sa karamihan? May mga tao na pwede sa crowd pero pang private school lang. By the way, ito private school ito ha. Private school ito, very expensive na school. Hindi ito para sa lahat. Kaya sa mindset homeschool, pag-uusapan natin dyan si Thomas. Hindi ko alam si Thomas kung special child. Pero maraming Christian ganyan, parang special child. Hindi mali ang special child ha. Lahat yan. Yan daw ay disorder, hindi disease. So pag disorder, magiging in order pa rin yan. Kailangan lang i-deal ng tama. So next week na lang natin pag-usapan to. Ito ay private school at ito ay kadalasan nasa international school. Napakamahal ang tuition dyan. Kaya unahin na natin si Manoy Thomas. Si Manoy Thomas ay taga Cebu lang yan eh. Taga Cebu, Bisaya din yan, kababayan, kapitbahay ko yan. So series number 3, mindset, homeschool. Ano ang matututunan natin dito at ba't tayo dumating sa ganito? Sa inyo ng mga viewers namin online, sa probinsya, kung alam ko ang iba sa kanila na-challenge, saan nyo pinagkukuha yung mga title? Title lang ang nagagawa namin pero hindi namin pwedeng baguhin ang Bible. Bible pa din. And of course, kapag mayroon tayong pinag-aaralan, arguments, or mga issues sa Bible, kailangan naka-lay down ang verse. Kasi pag magkakaroon tayo ng argument na walang verse sa Bible, dadagdagan natin ang mga issues at mga bagay na pinag-uusapan natin. Kasi tayong tao, may sakit tayo ng word na exaggeration. I-exaggerate. Hindi kasi ganito yan eh. So tingnan natin, dahan-dahan. Itong pag-uusapan natin sa buhay ni Thomas, meron ditong malaking argument at merong malaking issue na kailangan makita natin. Alam ko ang iba sa inyo na pakinggan na ito sa ibang church, pero dito pag-uusapan natin, kapag silent ang Bible, silent din ako. Huwag natin bubulat-latin ang hindi sinabi ng Bible. Kasi pag dinagdagan mo yan, mananagot ka kay God. Homeschooling offers personalized education. So this is personalized. Sa hindi makasabay sa crowd na 40 kapag public school, di ba 40? Kami noon sa probinsya, sobrang estudyante, 50. Sino sa inyo nakasama sa isang room, grade 1, elementary kayo, 60 kayo sa classroom. Nakaupo na sa lapag ang iba. Dahil wala nga paglagyan, wala namang classroom, di ba lagi punuan, lalo sa probinsya. 60 ang estudyante sa isang room na dapat 40 lang. Samantalang sa private school, ni Erlin, ilan lang kayo? Siyam. O kita mo, siyam lang private school yan. Saan ka? British school ka, Brent? So, kaya very expensive magkaroon ng asawa na, taga-private school, no? So, kapag international kayo, kaya tingnan natin, Erlin, baka naandun ka sa andun ka sa fourth series. Okay, wag naman. So, homeschooling offers personalized education. Personalized itong pag-uusapan natin. May mga time na hindi talaga kita maintindihan, pastor. Kapatid, baka kailangan mo mag-homeschooling. Flexible ang pacing, mabagal ka sila mabilis. O kaya minsan ikaw naman sobrang bilis, ang bagal nyo. Hindi ka na nakikinig sa teacher. Kailangan ihiwalay ang taong ito and tailored curriculum. Parang damit lang, slim fit. Tailored para sa'yo, allowing students to learn at their own speed. So, marami sa atin pag nakahawak ng manibela, speed. Sobra. Ang iba naman, mabagal. So kung paano man ang pacing natin, iiwan ko sa inyo yan. Tingnan nyo naman si Thomas kasi iba naman ang issue ni Thomas dito sa Kingdom of God Shaping Schools. So paano itong shaping schooling ni Thomas? So, simulan natin. Gusto ko lang iklaro sa inyo, ito nakalagay ko sa baba. Nung sinabi ni Jesus na repent for the kingdom of heaven is near, ang word na repent, hindi gagawin ni God para sa iyo. Ang word na sinabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 12 verse 2, that be transformed by the renewing of your mind, hindi rin gagawin sa ni Lord. Kaya may mali tayong prayer, Lord, i-renew mo naman ang mind ko. Ikaw nga inutusan, parang sinabi mo, Lord, i-repent mo nga ako. Lord, i-renew mo nga ako.
Hindi ka i-renew ni God. Ang magre-renew ng mind mo, ikaw, babaguhin mo. Ang word ni God is, be transformed. Repent. Kapag ang prayer, Lord, gusto ko na talagang magbago, i-renew mo naman ako. Ikaw ang inuutusan, ako ang inuutusan. Kasi kapag si God ang magre-renew yan, inuutusan ka, parang pwede mo ring sabihin kay God, Lord, gusto ko na talagang magbago ang aking kaisipan. Repent my mind. It cannot be. Kaya ang sinasabi natin, kapag mali ang ating prayer, wala ring resulta. Umalain ka kasi kingdom of God is alignment of our minds to the standard of God. Okay? So, yan. At least maging klarado sa atin yan. Sa John chapter 20, dito nyo makikita ang istorya ni Thomas, although binanggit siya sa Matthew, Mark, Luke, at si John ang may pinakamahabang verses na ginamit hanggang sa 29 yan, at binanggit ang pangalan ni Thomas once sa Book of Acts at wala na. Ngayon, maraming mga haka-haka at teachings na wala naman dito sa nakasabing mga verses na hindi natin pwedeng patulan. Why? Because the Bible is silent. On the evening of the first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jews, natatakot sila kasi nakadibing si Jesus eh. Baka tayo, si Peter nga, dininay na si Jesus. Ito yung bumangon si Jesus mula sa mga patay. Jesus, saradong-sarado ang pintuan ha. At gusto ko i-observe ninyo rito, ganito ang sinasabi ng glorified bodies. Kapag mag-rapture na at papalitan ng katawan natin, ganito ang mangyayari sa katawan natin. May katawan tayo, pagpunta sa langit, sa rapture, nahahawakan, yes. Nakikita, yes. Nakakausap, yes. Kumakain, yes. Si Jesus kumakain ha, kaya dapat maklaro natin yan. Dahil itong pinapakita ni Jesus dito after resurrection, ito'y mangyayari sa atin. Hindi tayo puro mga ghosts. Hindi tayo katulad ni Casper na lilipad-lipad na makikita dito. So, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Lagi niyong tatandaan, ang presence ni God, yan lagi ang dala, hindi fear be with you. Anything na may spirit inside of the place at meron kang fear, ang word na fear sa verse 2 Timothy 1:7 is spirit. Hindi siya emotion. Laging dala-dala ni Jesus ay peace. At iyan ang pupunuin natin. Halos mag-stay tayo ng marami by July sa ating series na yan, pag-uusapan natin yung peace na yan. Ano ba yan? Tambakol ba yan? Tulingan ba yan? Peace be with you. Yan. After he said this, he showed them his hands inside. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. So nakita niya, itong kamay ko, may butas pa. Itong tagiliran ko. So in 3 days, gumaling yan. Kung paano man yun. So, nagpakita si Jesus sa disciples niya. And Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." Kung pinadala ko ng aking Ama, kayo rin ay pinapadala ko. Sino ang kinakausap niya rito? Disciples. Nasa verse 21 yan. And in verse 22, merong sinabi si Jesus dyan. Hindi natin pag-uusapan ngayon, ibang topic yan eh. And with that, He breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit." Doon pa man sa time ni Jesus, makita mo, ito ba yung sasabing baptism of the Holy Spirit? Possible. So tingnan na lang natin yan sa mga susunod. Unahin lang natin sa Thomas. Now Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. I-clarify ko lang sa inyo, ang word na Didymus ay Greek word. Nang ibig sabihin ay son of the twin. Sa ibang translation, hindi ginamit ang word na Didymus, kundi son of the twin. So iyan lang ang statement, pero may mga doctrine sa church ngayon na yung ibig sabihin ng Didymus ay son of the twin. Son of the twin, meanings to say, meron siyang kakambal, possible. Pero ang hindi mahirap paniwalaan ang kanilang doctrine na yung kakambal ni Thomas ay si Jesus Christ. Klaro ba? Hanggang ngayon, paniniwalaan yan. Lumaki ako sa church nito, doon ako nagsimula, pero yan ang aming paniniwala na si Thomas ay kakambal ni Jesus Christ. Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo, pag tahimik ang Bible at may kausap kayo, tingnan nyo ang verse sa Bible, huwag yung nag-uusap kayo na walang basis or else mag-exaggerate lang kayo. Iklaro ko sa inyo, inaral ko lahat ng Thomas na lumabas sa New Testament, hindi sinabi kong siya ay tatay, may asawa, may anak, binata, wala din.
Sino ang parents nito? Wala din. So hindi ka pwede maglagay ng parents, hindi ka maglagay ng kung sino-sino dahil silent ang Bible. Ang kakambal niya sino? Si Joby? Walang Joby dyan. At lalong-lalong hindi pwede na ang kakambal ni Thomas ay si Jesus Christ. Yan ang paniniwala. Alam mo ba, tinuro ba sa inyo yan? JR? Teaching natin yan doon. Sa seminary. Yan, sa pinanggalingan na yan. Kasi sila ang ngayon, kung babasahin nyo ang kanilang doctrine, ang kanilang dogma, ang sinasabi nila ron, according to the tradition, yun ang tradition, pero hindi nakalagay sa Bible. Hindi ko pwede i-basis. Kasi nabasa ko yung sa Wakasan Classic. Nabutan nyo ba yung Wakasan Classic? Yung Tagalog Classic, no? Hiwaga, yung Hiwaga, yung mga ano. Nabutan nyo pa ba, Joel, nakapapasa ba ng Hiwaga Classic? Alam nito. Ang naabutan yata ninyo, Archie na lang eh. Hindi, kasi kami ang naabutan namin mangga. Di ba? Tama tayo, Felix, no? Mangga. Hindi paho. Indian mango. So, iklaro natin ha, tayo sa 211, hindi tayo naniniwala nakakambal ni Thomas si Jesus Christ dahil wala namang sinabi. Maaring totoo, pero wala namang sinabi dyan, alisin na lang natin. May mga time na sila na nagiging major teaching sa Bible na ginamit din lang sila. Hindi masamang ginamit si Thomas. The same with this. Ganito yung nangyayari. Dahil akong pastor dito, ako na nagiging mahalaga. Ginagamit ako ni God, pero hindi akong priority. Ginagamit ka lang na minsan tayo nang tinataas. Iba-iba ng, kaya nga kung wala sa Bible, huwag nating lalagyan at dudugtungan. So nasa dogma yan ng isang malaking grupo ng church denomination at dito sa 211, yan lang ang nakalagay. Kaya paglipat natin sa verse 25, walang explanation kung may tatay ba siya o hindi. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." Thomas, sakita namin, excited sila. But he said to them, "Unless," sabi ni Thomas, ito si Thomas, "unless I see the nail marks in his hands and put my fingers where the nails were and put my hand into his side, I will not believe." Hindi ako maniniwala. Maliban na mahawakan ko siya. Maliban na makita ako. Matindi to si Thomas. Iba ang kanyang stand. Ang tawag niya, alam ko ang doktrina ko ba? Kailangan. Sige, tingnan natin. A week later, sa ibang translation, ang ibig sabihin niya, after 8 days, kaya makita niyo mag-enjoy kayo pa nagbabasa ng Bible. O, di ba, a week later, tapos ang 1 week, ano yun, 8 days na. After 8 days, okay, binabanggit ko sa inyo yan, na ganyan ang mga translation kung paano sila nagbabago, pero the same lang ibig sabihin. His disciples were in the house again, and Thomas was with them. Ayan na naman, sarado na naman ang pintuan. Ang glorified body, ito yung sa rapture, ganito yung mangyayari. Saradong-sarado ang pintuan, ang tagiliran, walang dadaanan. Then Jesus came and stood among them and said, ano yung sinabi niya na naman? Fear be with you. Si Satan, fear ang laging i-impose sa iyo. Peace be with you. Kita mo, saan kaling? Saan pumasok yan? Di ba nilak mo? Hindi ba nilak ang pinto? Hindi pumasok. Ito na. Ang sunod. Verse 27, then he said to Thomas, alam ni Jesus ang weakness at ang problema ni Thomas. Thomas, halika, ang kamay mo, ilagay mo sa aking kamay. I-reach out mo sa aking kamay at sa aking side. Mabigat yung sinabi ni Jesus. May kasamang rebuke in front of other disciples. Thomas, stop doubting and believe. Anong ginawa ni Thomas? Thomas said, my Lord and my God. Anong teaching ng ibang church dito? Si Thomas ay nadulas sa balat ng saging, kaya nasabi niya, my Lord and my God. Kasi si Jesus Christ talaga, hindi siya Lord. Yan. So wala kayo nakitang balat ng saging. So alam niyo itong denomination na ito, yung nagsasabi si Jesus ay tao lang, mas malaki pang founder ng aming church kaysa kay Jesus. So kaya si Jesus, kutyang-kutya sa kanila, at ang kanilang founder, mutyang-mutya. Samantalang wala naman yung pangalan ng founder nila sa Bible. Si Jesus pa rin. Thomas said to him, my Lord and my God. You are my owner. And you are my God. You are my master. So yan ang nakita natin. Ibang church din ito ha. Walang balat ng
saging. Na nadulas siya. Kasi yan sa pagkakamali daw yan yung pagkabanggit ni Thomas. Kasi never sa Bible na binanggit uli ni Thomas yan. Kaya kayo pag nagbabasa ng Bible at may nakipag-argue sa inyo, ano nakalagay dyan? Walang balat ng saging. Okay, sa mga, God willing, may makapanood dito from that group na makita nila, wala nga naman. Saan nakuha ng ano yun? Kaya yung maliit na yan, nagugulat kayo, yung maliit, ang dami ko naririnig sa mga argument, di ba pastor ka? Paano itong sinasabi mo, my Lord? Si Jesus hindi Lord yan, hindi yan God. Kasi ang katotohanan yan, sa balat ng saging lang nadulas yan. Yung tinuro sa kanila from the pulpit, yun na rin ang doctrine nila, balat ng saging. Kaya be careful kapag nagtuturo tayo ng Bible, mag-ingat ka pag silent ang Bible, huwag ka magdadagdag kasi dinadala ng tao yan. Dahil ang mga tao hindi nagbabasa ng Bible, kung anong sinabi sa kanila, yun din tuturo nila. Chapter 20, verse 29, Jesus had told him, sabi kay Thomas, because you have seen me, you have believed. Pero tingnan nyo ang sabi niya, blessed are those who have not seen and yet have believed. Pinagpala mga taong, hindi man ako nakita, hindi ako nahawakan, hindi ako na-vibes. Kasi ganyan, kailangan nababibes ko siya. Yan ang terminology natin ngayon. Pero nananampalataya sa akin. So anong lesson na gusto natin makita dito sa Mindset Homeschool? Kasi ang problema ng doubting, kilala si Thomas as doubting Thomas, mind, issue of the mind. Point number 1, change your mind to faith beyond sight. Kapag nananampalataya, pinapakita pala ni God dito sa atin sa lesson sa Mindset Homeschool, na ang pananampalataya hindi kasama ang nakikita. Katulad ng bulag na pinag-pray ni Jesus nakakita. Kung pag-uusapan, mananampalataya ko sa pag nakita ko, ibulag ito. Paano ito makakakita? Kung uunahin muna ang sight. Lord, pagalingin mo ang mata ko at mananampalataya ko sa iyo. Kasi kaya siya gumaling dahil meron siyang faith. Change your mind to faith beyond sight. Then he said to Thomas, put your finger here. See, ayan ang word, see my hands. Yan ang gusto mo nakikita. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe. Walang mangyayari sa iyong doubt. Kaya kung kayo may pinagpipray kay God, nagda-doubt kayo, ang sabi ni James, para yung ilog sa tubig sa dalampasigan, nagtutos to and fro. Pupunta sa buhangin, babalik. Balik-balik lang yan. Hindi matatanggap ni God. Once you doubt, wala ka na matatanggap. Kasi ang pananampalataya, paniniwala na kahit wala ka nakikita, kahit wala kang nararamdaman, wala kang nababibe sa frequency ni God, nananampalataya ka. Kasi faith comes from hearing and hearing by the message of Christ. Nananampalataya ka ngayon. Hindi masama nagkakaroon ka ng goosebumps or whatever, may nakikita ka, pero sabi ni God, hindi yan ang basehan ng pananampalataya. Ang pananampalataya, nagsabi si God ng pangako sa iyo, Lord, pag hindi ko nakita yan, hindi na ako maniniwala sa iyo. So, china-challenge mo si God. Duda ka ba kay God? Pag duda ka kay God, ibig sabihin, wala ka ring tiwala sa Kanya. Doubting is the act of being uncertain, hesitant, or skeptical. Skeptical, hindi, kasi ano yung, about something. It means you lack confidence on what you believe. It means you lack confidence in a fact, an outcome, or a personal truthfulness, or you consider something highly unlikely to happen. So, hindi mangyayari yan. Kasi ikaw ang nakikipaglaban sa sarili mong mind. At ang word na repent, change your mind, ay trabaho mo, trabaho ko. Hindi ka i-repent ni God. Sabi ni Paul, renew your mind, be transformed by the renewing of your mind. Kung matagal ka na nagpipray, Lord, i-renew mo ang aking mind. Wala, parang sinasabi mo, Lord, i-repent mo ang aking mind. You have to change that belief system. At yung prayer lines na yan, yan ay wrong prayer. To be skeptical means to have doubts or to be slow to accept that something is true or valid. It describes a questioning attitude. Lahat kini-question mo at ang mabigat, ang kini-question mo si God. Okay lang questionin mo, nakita mo kung scam ba ito. Kasi lalabas yan pag kini-question mo, nagda-doubt ka kay God, para mong sinasabi ka God, Lord, scammer ka. Kaya mas maganda aralin mong Bible where someone needs proof before they will believe a claim or accept information. Lord, bigyan mo ko ng proof na totoo ka, maniniwala ako sa iyo. Yan bang pananampalataya mo? Kaya nga dito nyo may kita ng pananampalataya ay covenant. Nagsalita si God, ano ang action mo? Kasi faith without action is dead.
Nagsalita si God, nag-develop siya ng faith sa puso mo at isipan mo, ano ang action mo? Dito magsisimula ang pagbabago. Ang natutunan natin, magsisimba ako, baka maawa na lang sa akin ang Panginoon, mahabag ang Panginoon, at tutulungan niya ako sa nangyayari sa akin. Merong kang part na gagawin. You have to change that mind. You have to renew your mind. You have to renew your habits. Yung actions, yung ating mga salita, dahil dyan nilagay yan. Wala talaga akong kwenta. Tapos nga, nagagalit ka, ba't wala akong kwenta? Ang hirap talaga namin. Yan o. Kaya sa atin ng mga nasa ASAP, sa Ambassador Set to Advance Through Prayer, kapag wala pa rin nangyayari sa inyo, ibig sabihin, magiging activity at magiging religious lang ang ginagawa ninyo. Dapat yung ASAP natin, meron kang resulta na natatanggap na inner healing and deliverance as you use that. Sa inyo na wala pa dito, I encourage you to join the discipleship process dahil hindi namin kayo isasalang. Hindi natin pinapadala sa gera. Actually, prayer life, spiritual warfare is a prayer lifestyle. Prayer warrior ito. Na hindi pwede mo ipadala sa Mindanao, sa gera, sa Iran, ang taong hindi na-train. Kaya may dinidisciple muna natin bago nating isalang doon. Then Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Yan yung faith beyond sight. We live by faith, sabi sa 1 Corinthians, we live by faith and not by sight. Kung naniniwala ka dahil sa nakikita mo, alam mo ang buhay mo puro fear. Hala, andyan na naman no. Meron na naman mga nang-hold up ngayon. Meron na naman kumakatok sa bahay. Nakita mo sa sa inyong, kasi dito ka nakabase. Sabi ni God, I will protect you. Mayroong holy angel sa magbabantay sa iyo. Those who have not seen and yet believe. Ang tao, kapag dito ka nakabase, hala, wala na naman laman ang aming rep. Hala, darating na naman. Nakikita mo yung bill. Asan ang word ni God na sinabi niya, I will provide. The same with this. Yung pambayad natin, magtatapusan naman ang June. Lord, stay on that faith na sinabi ni God. Gagawin ko yan. Ang faith mo dapat nakabase. Hala, mukhang uulan, nakikita ko, madilim ang... Hindi muna ako magcha-church. Yung faith mo nakabase sa eyes. Ang faith na sinasabi ni Jesus dito sa harapan ni Thomas, sa mindset, homeschooling is faith beyond sight. Kapag nakita mo, pangit ang tingin sa akin ni Jeff, siguro galit na galit sa akin, huwag ka magbase. Doon hindi mo alam, baka masakit ang tiyan yan. Baka kailangan ikaw, Jeff, bakit? Kumusta ka? Baka kailangan ng prayer mo, makapag-minister ka. Hindi mo nakita mo, sama ng tingin sa akin ni Mike. Kala mo kung sino, inaway mo na agad, nag-judge ka na kaagad. No, diba? Hindi mo alam kung nangyayari sa kanya. Don't accept kung ano nakikita mo kasi ang nakikita natin kadalasan mali. Sino sa inyo ang humarap sa salamin ngayon? Ang tagal-tagal nyo. Nakapagpalit na kayo ng iba-ibang damit. Hindi talaga bagay sa akin. Sana, tanungin mo yung mga kaibigan mo nakita sa iyo. Dahil yun ang nakakita sa iyo kung sino ka, paano ka maglakad. Ang nakita mo lang, half body, mukha mo lang. Nakita mo sarili mo naglalakad na katalikod? And you judge yourself by what you see. Ginawa ka ni God at hindi mo dapat i-judge at insultuhin ang gumawa sa iyo. Faith beyond sight. Point number 2. Renew your mind to faith beyond feelings. I-renew mo ang iyong mind sa pananampalataya, sa paniniwala, beyond what you feel, beyond vibes, beyond vibration, beyond frequency. Kasi ang pananampalataya hindi nakabase sa nararamdaman mo. For the last 2 days, kinakabagan ako. Anong tawag doon, Let? Binanggit ko sa iyo, nakalimutan ko term. Sinisikmura ako. Pero I have to train myself na kailangan nagpapadyak ng Saturday morning. Kahapon nandun ako sa taktak. Sinisikmura pa rin ako doon. Kainan sila doon sa taktak alley podium. Ang gaganda ng mga bike, ang gaganda ng... Pero sabi ko dito lang ako, bit-bit ko lang dito, isang saging, kape, tama na to. Sila, tuduhan kasi uuwi pa kami. Papadyak pa kami ng 1 oras kalahati. Kasi total ko is 43 kilometers balikan. So ang idea is, hindi ako dun sa nararamdaman ko. Kasi kung feeling lang nararamdaman mo, may mga time may nararamdaman ka, hindi naman kailangan. Hindi ka. Pagdating ko sa bahay, magaling na. Renew your mind to faith beyond emotions. Naalala niyo yung sabi ni Apostle Paul sa Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind.
Ulitin ko, ang word na renew, ikaw ang gagawa, hindi si God. Then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. At yung perfect will ni God ay, thy will be done on earth as it is in heaven. Mararanasan mo ang pagkilos ng Diyos kapag ganyan, Lord, i-renew ko ito. Naniniwala ako, Lord, dati nararamdaman ko kasi parang feeling ko, natatakot ako. Huwag mong pagbibigyan ng takot kasi fear is spirit. Huwag mong pagbibigyan ang double-mindedness. Kakainin ko, hindi. Kakainin ko, hindi. Pupunta ako, hindi. Magsusuklay ako, hindi. Maglalaba ako, maliligo ako, o hindi. Double-mindedness. Anong schedule mo? Kung kayo may problema sa ganyan, sa gabi pa lang isulat mo na ang purpose mo. Gigising ako bukas because of purpose. Number 1, paggising ko, magtututbrush ako. Kung problema mo, magtututbrush, maliligo ako. Pagkatapos nito, o magpahinga ka, lagyan mo ng listahan, build a new habit para hindi feeling mo ang nagpapatakbo ng buhay mo. Dapat pananampalataya. Ito ang sabi ko sa inyo, huwag mong patakbuhin ang sarili mo sa sarili mo. Paraan. Kaya nga kingdom of God tayo. Yung kingdom principles inside of us, aligning to that, na kahit ayaw mo, sino sa atin ang isinilang na paggising mo pa lang, pinaglalakad ka pa lang, magpapasuro paglaki ko. At iyan ang ayaw na ayaw ko. Hindi ko, pastor. Tingnan mo itong ginagawa ko ngayon. Anong ginagawa ko dito? Kasi may word si God. Pero kung tayo lang masusunod, ayaw nating gawin ang gusto ni God dahil may plano rin tayo. At doon tayo napapasama. Mga kapatid, renew your mind. Mas mai-enjoy mo ang buhay. Pagdating sa bandang hulihan, ako ang hinahabol ko lang sa sinabi ni God, showing love to 1,000 generation of those who love me. Wala man ako ipapamana sa aking mga anak, pero yung promise ni God sa Exodus chapter 20 verse 6, that He will show 1,000 generation, hindi ko kaya protektahan ang anak ko. Maari ngayon, kaya nating alagaan ang mga anak natin sa piling natin, pero kapag namatay ka, wala ka rin magagawa. But if God is your priority, alam mo ang future nila. So the other disciple told him, balik tayo kay Thomas, we have seen the Lord. But he said to them, maliban na makita ako at mahawakan ko, what is putting your hand sa sugat? That is feeling. Kailangan ma-feel ko, kailangan ma-vibes ko. Kailangan ko ma-vibes yan bago ko manampalataya. Kala nyo naman kung sino. Iba ako, ha? Iba to. Joel, iba. Ganyan tayo. Ganyan ang mga tao. Maangas. Pag hindi ko na nababibes, wala. So, kailangan pumasok sa aking vibration. Put my finger here. The nails were. At kung ganyan ang iyong pananampalataya, by your feelings, ito rin ang sasabihin sa ni God. Dennis, halika, hawakan mo kung duda ka sa akin. Wala ka bang tiwala sa akin? At ang sabi sa kanya ni Jesus, ito mabigat para sa akin, mabigat ito. At kung itong sasabihin ni Jesus sa iyo ngayon, babanggitin niya, Edwin, Nas, Felix, Joby, Maylin, kung babanggitin ang mga pangalan nyo lahat, sasabihin niya, Joby, naniniwala ka sa akin dahil nahawakan mo ako, na-feel mo ako, na-vibes mo ako. But blessed are those who have sinned and yet have believed. At doon ako sa hulihan. Lord, dito ako sa hulihan. Kaya kung nararamdaman ko na okay ako, may mga time, alam nyo ba, na nagloloko ang tiyan ko, nagpipreach ako dito, hindi feeling ang aking nararamdaman. Alam ko nagloloko ang tiyan ko, kaya lang wala akong kapalit, I have to stand. Pero hindi niya nakita, nakangiti ka pa. Pastor, okay. May tao ba doon? Kasi minsan, pag feeling mong pagbibigyan mo, lolokohin ka lang. Sometimes kung anong ginagawa ng enemy, may mga time na next month, meron tayong sa ating topic. Ano ba talagang kalaban natin? Enemy or inner me? Yan, another topic yan for July sa ating series sa new series for July. Mga kapatid, kung tatanungin ka, Jonathan, pinagpala ka. Naniniwala ka ba dahil naramdaman mo ako, nahawakan mo ako? Ronel, dahil ba kaya yung mga goosebumps, hindi ako, kaya nung nag-worship kami, talaga tumatay yung balahibo ko. Yes, tumatay ko mo sa buhay mo kay God, ang pagsunod mo. Kasi kung hindi ka na, kapag hindi tumatay yung balahibo mo, wala, hindi ko na feel si God, hindi ako susunod, magwawala ako sa labas, maglolo ko na naman ako. Paalala sa inyo, faith comes from Romans chapter 10 verse 17. Anong sabi? Faith comes from goosebumps. Faith comes from seeing. Faith comes from feelings. No, faith comes from hearing the word. May word ka na, anong gagawin mo?
Nagsalita si God, what is your part in this covenant? Kasi will yun para matanggap mo. Kaya sa ating application questions, paano mo tinuturuan ang iyong isipan at pakiramdam kapag may trial and testing na nagtutulak sa iyo sa maturity and spiritual promotion? And number 2, kung ikaw ay doubtful sa promise ni Lord, nasubukan mo rin mag-doubt sa temptation ni Satan na inaalok sa iyo. Kasi nagda-doubt tayo doon, pero marami sa atin hindi nagda-doubt kapag may temptation. Patol na agad. Especially temptation sa mind and emotion, kaya ang faith namamatay. Let's pray. Father God, we honor you today. Thank you sa iyong word. Thank you, God, sa mindset, homeschooling. Kung ito man ay issue ng pagiging special Christian child, help us, God, na maging ma-normalize to a Christian living na kami mamuhay na naglilingkod sa iyo according to the faith of the word, not faith from our feelings and our sight. God, we honor you. Thank you for your presence. Truly, you are a Father. Kaya Lord, salamat at alam namin ang pamumuhay namin, Panginoon, hindi magiging maayos dahil matagal na kami namumuhay at alipin ng aming isipan at aming emosyon at hindi kami makapag-move forward. And right now in this series, you are gently pushing us to become effective, successful beyond our emotions and our minds. Kaya Lord, purihin ka in Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan natin si Lord kung narinig mo.